ube grilled cheese. Ano lasa mo? Hindi siya feeling small. Thank you. Lahat ng order. I like the combination. We are on our way na to Baguio and it's currently 6:17 AM and inagahan lang namin para makapag-brunch pa kami doon before kami magpunta sa Airbnb. Won't be going there para magpunta sa mga tourist spots or anything. I've been to Baguio multiple times already and actually pupunta lang ako doon para mag-shoot ng video about something, and I will also try different restaurants pa na hindi ko pa natatry nung huling mga punta ko. So yun siya. Hindi tayo pupunta ngayon sa mga tourist spots doon ha, or sa mga famous places doon. Kasi marami akong restaurants na gusto i-try doon. Kaso every time na pupunta ako doon, saglit lang, mga 3 days lang, ganun. So hindi ko naiikot lahat ng mga restaurants na gusto ko i-try. So ngayon, lahat ng pupuntahan natin na restaurants ay mga new restaurants for me. Magpapagas lang muna kami. Nasa may EDSA na kami. Hindi ko na pa-car wash yung car ko before kami mag-Baguio. Pero okay lang yan. Diretso na kami. Hindi na kami mag-stop over kasi 3 hours and 49 minutes na lang naman yung biyahe. So, kayang-kaya naman. Estimated time of arrival doon is 10:56 AM. And it's currently 7:07. So, from our house hanggang EDSA, more or less 1 hour yung biyahe. Medyo traffic kasi sa Katipunan saka sa Marikina. So we are currently in NLEX na. It's 7:40 AM. Nasa Baguio na kami, pero yung pupuntahan namin na kainan is 44 minutes away pa. It's 10:09 AM and 10:53 yung ETA namin dun sa restaurant. And yung pupuntahan namin is yung Hatch Coffee. Nag-search kasi ako sa TikTok and yun yung nakita ko na ganda for breakfast, but at the same time malapit siya dun sa Airbnb namin. Coffee. Here na sa Hatch Coffee. It's 10:58 and kakarating lang namin. We will be having our brunch na kasi tanghali na eh. Breakfast and lunch na. So, let's see. I'm so excited to try kung ano yung mga food nila doon. Nakita ko lang sila sa TikTok and nakita ko na parang recommended daw sila na breakfast place. So, tatry natin. Hatch Coffee. Meron sila ng ganun. This is their menu. Later, hingan mo ako ng glass of water with ice. Loco mo ko. Pero nakita ko yung loco mo ko. Pero parang gusto ko ube grilled cheese. Ano lasa ng ube grilled cheese? Ang lamig dito. Kahit na it's almost 12 PM, hindi siya mainit. As in, super lamig. Magkakanaw tayo ng coffee ko because kailangan ko ikanaw yung coffee ko. Transition kasi ako from 3-in-1 to this coffee and nakakita ako ng mga effects niya sa akin na magaganda. So, I want to be very consistent about it. Kailangan ko na talaga ng kutsara. I have been taking this coffee for almost a month already and sobrang ganda na effect niya for me.
The reason why gusto ko nasa ibang lugar, kasi pag nasa out of town lang ako na-force na pumunta sa mga ganitong lugar. Like, yung tatambay ka sa coffee shop na nasa labas, ganyan. Or like, magta-try ng mga new restaurants na wala sa mall. Ayun muna. Let's at the photo. G7X Fruit. Cottage fries. Tapos grilled cheese. Dito naman. Tapos ube grilled cheese. Thank you. Enjoy po. Thank you. Dumating na yung food and papayat ko sa inyo. This is grilled cheese. Ito, hindi ko alam to, pero I think this is the fries. Let's try the fries first. Pagod ka mag-drive. Sarap yung fries. Try naman natin yung grilled cheese. I don't like it. Ang tawag dito? Ube? Yeah. So this is ube grilled cheese daw. Nung nakita ko to sa menu nila, na-curious ako. And buti na lang in-order nung kasama ko. So titikman ko siya. Sarap. Tig-isa tayo. Tig-isa nga tayo. Hindi okay lang. Para matikman mo din. Hindi, para ma-enjoy mo din. Hindi okay lang. Sige. Palit na kami. Ako na yung ube. Kasi nung kanain ko yung plain grilled cheese, sabi ko parang magkulang. Tapos nung tinikman ko to, itong ube, grilled cheese, napabalance out niya yung alat ng cheese. Basta perfect combination. 10 out of 10. Nung nakita ko sa menu nila, nag-alangan ako. Sabi ko, is this some kind of experiment lang na pinagsama lang ba nila yung grilled cheese at ube? Yun pala, masarap pala talaga yung combination. Kayang in-order mo second half of it. So, we'll be staying here muna sa car para lang makapag-rest ng konti. So much better din na makapag-rest mo na yung nagda-drive. Kasi 6 or 5 a.m. kami gumising eh. So we are driving to our Airbnb already. So, nag-message na sa akin yung host nung Airbnb and ready na daw yung room. So we will be going there na. It's 1:33. 2 p.m. yung aming check-in and 22-minute drive siya. So, sakto lang. So, whenever we're traveling, hindi na kami bumibili ng mga toiletries or hindi na kami nagdadala. Bumibili na lang kami kung nasan kami. So, currently, nasa 7-Eleven yung kasama ko. Bumibili siya doon ng toothpaste, ng soap, and ng water. Kasi, bottled water lang talaga yung iniinom namin. Sa cozy cabin. So, dun pa pala yung parking. Aakyat pa doon. Parking area. Oh, I think dito. So, that's what it looks like. So, yung parang may mga triangle. Looks cute. Pero I think under renovation pa yung the rest of the place. Yeah. Thank you po.
Ganda ng view. So, the place is small, pero hindi siya feeling small. Na kahit na medyo, masikip or maliit yung place sa loob. Yan. Meron siyang balcony. So, the bed is upstairs. Para siyang loft type. So, let's see. There's a mirror here. Hi! So, tingnan natin yung taas. Wala silang aircon kasi given naman, di ba, na mas madalas na malamig sa Baguio. But, eto siya. This is the bed. Itsura niya. Yan. It's small but nice kasi maganda siya if you are looking for an Airbnb na gusto mo ng tahimik kasi syempre, medyo mahirap siyang puntahan. So, tahimik talaga siya. And if you are looking for an Airbnb na maganda yung view, may balcony, tapos pwede ka magmuni-muni dun sa balcony kasi may table and chairs dun, then maganda din to. If you are looking for a cheap, as in yung mura na Airbnb, ito yon. Lahat naman ng expenses dito sa Baguio trip na to, sasabihin ko siya sa end ng video na to and makikita nyo na mura talaga siya. For me, mura siya. Kasi yung ibang nakita ko na Airbnb, hotels, or mga rooms for staycation dito sa Baguio, medyo pricier siya compared to this one. So, I think this is cheap, sulit for its price. Ngayon lang ata ako pumunta dito ng summer. So, mas ramdam ko yung init niya. Pero, hindi pa rin siya yung parang init sa Manila na kapag walang aircon sa Manila, sobrang init, parang niluluto ka na. Dito parang warm yung hangin. Hindi siya super mainit. Also, this Airbnb has Wi-Fi. Meron siyang Wi-Fi. Meron din siya nung TV, which merong Netflix, Disney. Meron din pala sila, water dispenser. So, dapat pala hindi na kami bumili. Pero, this is the first time na nakapag-stay ako sa Airbnb na nagpo-provide sila ng water. That's also a point. Though, the only downside neto is that may nagko-construct. Kasi ang talagang pinunta ko dito sa mismong Airbnb na to is yung balcony nila. Maganda yung location, parang it's calm, soothing, tapos may nagko-construction. So, hindi ko alam kung makakapag-film ako ng vlog ko or ng podcast ko dito. Hopefully, oo. Pero yun, we were not informed kasi that there would be construction work here. Pero it's totally fine, as in okay lang. So, I really like the place naman. I just finished shooting my first podcast. Pero medyo nagugutom ako. Pero baka gisingin ko na siya maya-maya para kumain. Kasi nagugutom na talaga ako. But hindi ko pa alam kung saan kami kakain. Mag-search pa ako kung saan okay kumain na malapit dito. Kaso dito kasi parang mostly coffee shop siya, di ba? Ayoko din naman magkape. Once a day lang ako nagkakape tapos yung coffee ko pa kanina. Ewan ko, mag-search muna ako. Nakatulog din ako. And kakagising ko lang, it's 5:30 p.m. And niyaya ko na yung kasama ko na kumain na kami sa labas. Hindi pa rin ako nakakapag-search kung saan kami kakain for dinner. Check tayo kung saan may food. Sa TikTok lang ako nagsisearch ng mga food recos. Where to eat in Baguio. Station, Lebanon Olives. Nakakain ako dito nung last na punta namin. Hatch Coffee daw. Maruders. Brew Cafe. Oh, Harry Potter theme. I want either Grumpy Joe or Balay Inasal. Tingnan ko na lang kung ano yung mas malapit. 30 minutes away yung Grumpy Joe and 20 minutes away yung Balay Inasal. So, we'll be going there. Reservations must be made at least 2 hours before arrival pala. So, they are suggesting na mag-walk-in na lang kami kasi madami naman daw table today. So, we will be doing that. Guys, look at the view here. Ang lamig dito ng gabi. Iba siya kasi yung sa Manila, kahit na gabi, medyo mainit pa din. Pero dito, para siyang taglamig pag gabi. Search pa na. Sa'yo lang ang tingin,
Winaways ko na yung Balay Inasal. Hey, we're here na. Sa taas na taas ba? Third floor daw ba? Good evening po. Okay, dito na. Walang tao dito. Dalawa yung available nila na part for overlooking dining. Yung kabilang side is yung para siyang bar type, bar table na may bar stool, ganun. And may mga tao kasi. And this one is yung parang table talaga na may gantong chair. Basta para siyang yung dining table talaga. And kahit na tinanong ko siya kung saan may mas magandang view, dun daw sa kabila. Pero ito yung pinili ko kasi walang tao dito. Kakalig ako ng mga sticker galing sa mga food delivery, sa mga restaurants. And meron silang sticker pero nasa menu, kukunin ko ba to or hindi? Hindi natin kukunin. Gusto ko ata ng inasal chicken. Parang masarap yung chicken inasal. Kaso, hindi, mag-iinasal tayo for today. Showing you the view from this side of Balay Inasal. Ayan, may mga bar stool din pala dun, may bar table din dun sa dulo. Yan, pero at least walang tao, di ba? I'm going for the chicken paa. Oh, gusto mo na sisig? Gusto mo na sisig? Sige. And also sisig. Kasi yun yung vibe na binibigay ng restaurant na to, di ba? Like mga inasal sisig vibes. Kasi nga Balay Inasal nga sila eh. So yun yung titikman natin. College kasi ako, dun sa university namin, sobrang uso talaga ang sisig. Like, ang daming sisigan dun. Ang special ingredient nila dun is may kasamang langaw, yung sisig. Ito yung sisig nila, dumating na, and this is the kind of sisig that I want. I don't know kung ano yung sauce na nasa ibabaw, pero gusto ko yung ganyan, yung creamy na sisig. Thank you! Alam ko agad na masarap siya. Hindi na ako nag-rice, pero just for tonight. Just for tonight. Inasal to eh. So, mas masarap talaga to ng may rice. Try ulit natin yung sisig this time. Hindi ko alam kung ano nasa ibabaw niya. Sisig rating is nasa 7.5 out of 10. Try natin tong inasal. So, yung binili ko is the paa. Hindi naman siya ganun ka-special, pero masarap siya. Hindi ganun ka-special, like typical na lasa ng inasal, pero masarap siya. It's paired with what they call inasal rice, kasi parang meron siya ng yellow na something, chicken oil. May alat siya, na parang merong salt sa ibabaw. So let's try sisig with rice. Back na sa aming Airbnb. I'll be taking a bath. Naliligo na ako, mag-skincare na ako and everything. Tapos na ang ating first full day. Full day pa to. Sa Baguio. So ngayon ko lang na-experience na mainit din pala sa Baguio pag summer. Wala naman kaming masyadong agenda dito. Like kakain lang talaga kami. Bukas mag-search pa ako kung saan kami kakain. May nakita ko restaurant na meron silang mga masasarap na pastries. And I am a bread lover. Bata ako, sobrang hilig ko yung pinapanood ko sa labas ng salamin yung mga gumagawa ng tinapay sa mall, sa Bread Talk. Mahilig ako sa tinapay. Skin update. Parang hindi naman ako masyadong nangati the whole day. So baka ang problema ay nasa kwarto ko talaga. Baka nasa aircon ko dun talaga ang problema. Manonood kami mamaya nung old movie si John Lloyd Cruz. Super crush ko si John Lloyd Cruz nung bata ako. As in nung high school, elementary to high school. Super crush ko talaga si John Lloyd. Watch tayo ng movie nila ni Sarah. It's our day 2 here in Baguio and kakagising ko lang. Paano nag-worsen yung eczema flare-up ko dito? Sa eyelid ko nito.
And may flare up din ako dito. Pero hindi siya kasi lala talaga kapag nandun ako sa Manila. Alam mo before, ako yung tipo ng traveler na very touristy yung vibes, na may itinerary ako for this day, na pupunta tayo sa famous place na to, dito sa famous place na to, sa famous restaurant na to. As in, nakaplano siya talaga lahat sa akin. Tapos may mga time pa yan na dapat ganitong time nandito na tayo, ganitong time na andito na tayo. Ganon. I was that anxious tourist, ganon. Or that was before. For the past year kasi, I had to travel a lot because of business-related matters, work-related matters, ganyan. So, kumbaga nawala na yung anxiety ko when it comes to traveling. And right now, kapag pupunta ako sa isang lugar, doon ako nag-iisip kung saan ba ako pupunta for that day. Saan ako kakain for that day. Wala na ako ng full itinerary. We were supposed to check out kasi bukas ng 12 p.m. And sabi nung kasama ko, umalis daw kami dito ng around 6 a.m. pero hindi kami makasabay sa traffic nung pabalik. So, naisip ko, if ganun din kami kaaga aalis tomorrow, ba't hindi na lang kami ngayong gabi umuwi? So, I think mamaya pagkagising niya, sasabihan ko siya na kung kaya niya mag-drive pauwi tonight, then tonight na lang kami aalis. Tonight na lang kami uuwi. So, technically, naging siya. 2 days and 2 nights dito sa Baguio. So, since hindi na rin ako sumusunod sa mga ganong itinerary, okay na sa akin yung ganon, yung biglaang uuwi tayo ng day na yon, or hindi natin natapos yung length ng stay natin. Okay na yun sa akin. Because I am a home person. Hindi ko alam kung nasabi ko na to anywhere sa kahit anong vlog ko, pero I am a home person. Mabilis ako ma-homesick. Kaya hindi nga rin ako masyadong nakakatagal ng ibang lugar. Pinakamatagal na naitagal ko sa ibang lugar is 2 weeks, which is sa Vietnam. And yung 2 weeks na yun, 1 week pa lang parang uwi-uwi na ako. Masaya ako na nagta-travel. Pero if papapiliin mo ako kung traveling ba or nasa bahay lang, then I will choose at home. I feel like kung kasama ko yung family ko mag-travel, I would love traveling more than home. So feeling ko, hindi naman yung bahay talaga yung nami-miss ko, but the presence of my family. Kahit na madalas nasa kwarto lang ako, alam ko na nandun lang sila sa baba ng bahay. So, I like that feeling na parang andyan lang sila sa tabi ko. And traveling kasi makes me feel as if sobrang layo ko sa kanila. I don't like the feeling. Anyway, knowing my friend, hapon pa yan gigising, mga 12, ganon. So, it's fine. Kasi wala din naman akong balak gawin today, kundi kumain. So, wala pa ako nasa-search kung saan kami kakain. Daming lamok dito. Not that I'm complaining dun sa lamok itself, ha. Kapag titingnan ko yung concept ng lamok, like yung lamok, hindi naman ako naiinis sa lamok. Sige, pwede mo ako kagatin, diba? Hindi naman ako nababother. Sanay akong mangate. Sanay kasi ako sa eczema ko na makate talaga siya. So, kahit na kagatin mo ako dyan, mangate ako, magpantal ako, I have no problem with it. Ang problem ko lang sa mga lamok is the dengue. So, yung mga 1, 2, 3 lamok na nakakagatin ako, wala naman problema doon. Hindi naman ako maarte magpantal ako dyan. Pero, yung idea kasi, di ba, may lamok. Yung idea na magkakasakit ka ng super lala with the possibility na ka because of that disease, then ayoko nun. Message yung lola ko, mag-uwi kang gulay. Okay, sige, mag-uuwi tayo ng gulay. Maghahanap tayo ng gulay, okay? So, we decided to check out na today. Supposedly tomorrow pa ng 12 p.m. Kaso, wala na rin kaming gagawin tomorrow morning. So, much better na ngayon na. Tapos, gabi umuwi na kami to Manila. Nagsabi na ako dun sa host. It's currently 12 o'clock. So, magpipicture-picture muna ako dito sa balcony. And then, mag-check out na kami ng 1:30. We are going to have lunch doon sa Coco Cafe. Di ko alam po tama yung pronunciation na. And then, we'll be going to the market para bumili ng gulay. Napakita sa inyo yung labas kahapon ata. So, I will show it to you. This is what it looks like. Ayan. This is the view. Ayan yung construction sa gilid. And there, may upuan sila. Mas malamig siya ngayon kaysa kahapon. Kasi, lumabas ako sa balcony. Parang naka-aircon yung balcony. As in, mas malamig pa sa labas kaysa dun sa loob ng room. So, I think we will be enjoying our last day here. Ayan, kita nyo ba? Foggy siya ngayon. Kahapon hindi eh. Pero, ayan. So, malamig talaga siya today. Nakapag-check out na kami.
What is this? We're on our way to Coco. Magla-lunch kami. It's 1:30 sakto. Hi, cozy cabin. Hey, andun kami. There's Coco. Hindi ko kaya. Kailangan ko siya burahin. I-wet wipes ko siya. Na. So, may mga marks pa din, pero wala na yung, alam mo yon, yung hinawakan talaga, pinunasan ng gano'n ng lupa. Anyway, andito na kami sa Coco. There, Coco Garden. Nakapark na kami. It's slightly mainit. So, maximum of 2 hours lang per stay dito sa parking. So, it's 2:04. So, it's good. Okay lang. Hindi ko alam if we are supposed to enter here. Kasi tinuturo niya eh. I know. Nakalagay sa signage. I know. Sabi sa signage doon. So, bababa kami dito. Are we supposed to go here? Huh? Or iikot pa kami ulit doon sa harap? Init niya is the kind of init na ramdam mo na may init ng araw. Pero hindi siya yung humid na init, hindi rin siya yung init na parang maglalagkit ka. You just know that there's sun. Mainit yung sun, pero hindi siya nakakainis na init. Hanap na namin yung entrance. Oh, mayroon palang entrance doon. Nag-judge ako agad. Akala ko iikot pa kami, pero meron pala ditong entrance. Oh. From the parking, may daan dito. Oh, here. Ito, Coco. Let me take a picture. Let's go down na. I'm not friends with any kind of stairs. Malabo mata ko, and kahit na naka-glasses ako, I tend to trip. So, bababa tayo dun o dito na? This is the place. May mga ganyan sila. So, more stairs. Diba, nag-video pa ako kahit na alam ko na I'm not friends with stairs. Kasi, ganito yung dedication ko sa pag-vlog. But, yan. This is the place. Wow, I like it. Look at this place, guys. Ang ganda. Wala kami ng menu. And pupunta na lang doon pag-order na. But, this is where we chose to sit. And, it's very Instagrammable. As in, ang daming places where you can just take photos. I like it here. Kahit na nasa labas, hindi mainit. Let's check the menu. Sure muna. Meron silang mga coffee, non-coffee options, mga refreshers, rice meals, all-day breakfast. Oh, all-American breakfast. Sausage and cheesy omelette. May mga snacks sila, pasta, dessert, pastries, pizza. Oh, meron silang bonfire session. So, I will be choosing the all-American breakfast. Tapos, beef nachos. So, yun, hindi ko daw kakainin yung nachos. So, fries na lang. I will be changing to fries. So, ito yung view ko from our chosen table. Then, dahil pa pala silang upuan dun. I don't know kung meron bang mga ganitong place sa Manila. Malapit ako sa Antipolo ha, like 15 to 30 minutes away from Antipolo. Depende kung saang part ka ng Antipolo pupunta. And depende sa traffic, pero malapit lang ako sa Antipolo. And I'm pretty sure na may mga ganitong lugar banda doon, sa bandang Rizal. Ang problem ko lang talaga is, hindi ko alam kung nasabi ko na to sa part ng vlog na to pero ulitin ko na lang din. Ako yung tipo ng tao na pupunta lang ako sa mga ganitong place, like new restaurants, new cafes na wala sa mall kapag ako ay nasa ibang lugar. Siguro nung 2024, once lang kami nag-try ng restaurant na wala sa mall.
Isa yun sa mga resolution ko ngayong 2025, kahit na nasa gitna na tayo ng 2025, isasama ko yun. Na magta-try ako ng mga cafes, restaurants, or any food or activities na wala sa mall. Yun talagang dadayuhin ko siya. Dumating na lahat ng order namin. This is the pork something na in-order niya. This is the cheesy fries, the American breakfast. This is the cookie and the 2 drinks. And I'm so excited for this. Like, I like breakfast so much. Yay, we can eat na. I will be trying out the cheesy fries first. And this is what it looks like. The American breakfast has waffles, bacon, egg, and sausage. Hindi ako pwede ng egg. Do you want the egg? I'll give you the egg because hinala ako ng pork mo. Remove the taba na din. I don't like taba. Konti lang. Ganito yung mga gusto kong breakfast. Yung actual breakfast. Mga American breakfast, Filipino breakfast, mga ganon. Waffle. Big bite. Try ulit natin yung combo na yun. A bigger bite. Let's try this strawberry calamansi refresher. I like how everything is earth-friendly. Yung plate nila, yung lagayan ng fries, yung lagayan ng sauce. Ito, even the lid, even this, even the utensils, I love. Oh. The strawberry calamansi, between those two, mas lasa ko yung calamansi, pero hindi siya maasim na maasim. I think they sometimes host live music here. Pork ano ulit to? Pork humba daw. Parang nakakain na ako ng ganitong luto sa bahay namin. Mas masarap yung luto sa bahay namin. Masarap magluto sa bahay namin eh. Sana may mga madaanan na kami bilihan ng gulay. Kasi mukhang walang parking dun sa market na may murang mga gulay. So, uy, ang lamig. Hanap na kami ng pasalubong. It's currently 4:30 and ningal ako. Di talaga kami friends ng mga hagdan. So, dito kami sa may botanical garden nakahanap ng bilihan. Pero pupunta pa lang kami doon. Nasa parking pa lang kami. There, botanical garden. Souvenir shops. Dito na lang tayo ba sa bungad or doon? Mangga Road, thank you. Hey, nakabili na kami. Binigyan nila kami ng libreng keychain. Kasi naka 3,250 din kami sa pasalubong. Mabilis ko mapagod ah. Hingal na ako. Supposedly dito pa kami magde-dinner eh. Kaso busog kami dun sa sa Coco Cafe. So magutom na lang kami along the way. Saka kami kakain. So uwi na kami. 4 hours and 48 minutes. Arrival namin doon is 10:09 p.m. Pinadaanan kami nagbebenta ng mga gulay. Pauwi na kami. And strawberries. Yun kasi yung hindi namin nabili doon sa taas. Kasi wala nga kaming mahanap na nagbebenta na may parking. 2 chop suey set. Tapos 100% lang siya. Nakabili din ako ng 3 for 250 na strawberries. Malaki siya tapos madami. Patalo!
Nasa Manila na ulit kami because traffic na ulit. 9:65 p.m. I'm done taking a bath na and I will be sharing all the expenses na ginastos ko during this very quick Baguio trip. Supposedly, 3 days and 2 nights siya, but since, nagmadali ako umuwi, it turned out to be 2 days and 1 night lang. So, let's start with the accommodation. So, yung accommodation kasi, binook ko siya through Airbnb. And paid na siya for 3 days and 2 nights. Ayun nga lang, maaga kami nag-check out. So, I booked the cozy cabin for 2 guests. So, yung total amount paid namin for the Airbnb was 4,347.88. 1,900 pesos siya per night times 2 nights, 3,800. And then, merong long discount stay. So, nabawasan ng 190 pesos. Pero may cleaning fee na 200 pesos and Airbnb service fee na 537.88. But, nag-add pa kami ng 100 pesos kasi 3 p.m. nga dapat yung check-in. Napaaga kami mag-check-in nung day ng check-in namin. So, 2 p.m. Meron silang fee for early check-in na 100 pesos per hour. So, total would be 4,447.88. Gas and toll. So, naka-car kami. Hindi naman kami nag-commute. Yung papunta namin, nagpagas kami ng 850 pesos. Nung pauwi kami, 1,200 pesos. 2,050 pesos for the gas. And sa toll, nag-load kasi ako sa RFID ng 500 each. Just to be sure, hindi ko kasi alam. Basta nag-load nila ako ng tig 500 pesos. So, gas and toll, 3,050. Doon naman tayo sa naging food expenses namin. The first place na pinuntahan namin to eat was Hatch Coffee. So, we ordered their grilled cheese, ube grilled cheese, and cottage fries. Total would be 907 pesos with service charge ata to. Then, nung nag-dinner kami, nung same night, day 1 dinner, nagpunta kami sa Balay Inasal. We ordered sisig, chicken inasal na paa, and chicken inasal na pecho pack. So, pecho na may isang pakpak. Bottled water. We spent 998 pesos for our dinner. The next day, which is today, yung today namin, nag-late lunch kami sa Coco Cafe. Ang in-order namin doon is all-American breakfast, cheesy bacon fries, strawberry calamansi refresher. Dalawa yung in-order namin. Nagpahabol kasi ako ng isa nun eh. And then, pork humba, strawberry raspberry refresher, classic chocolate chip cookie. Total na nagastos namin doon was 1,469 pesos with service charge. So, total food expenses, this is for 2 people and 3 meals to, is 3,374 pesos. For the pasalubong naman, nagpasalubong ako ng bumili ako ng mga ube jam, mga ganon, doon sa gilid ng Botanical Garden. And 3,250 ako doon. 3 ube jam, 3 lengua, 3 strawberry jam na maliit lang, 2 peanut brittle na nakagarapon, 3 banana chips, and then 3 parang peanut brittle din siya, pero pabilog. Yung color brown. Hindi ko alam kung peanut brittle din ba yung tawag doon. So, I spent 3,250 for those pasalubong and binigyan nila ako ng libreng keychain. Nabili ako ng 2 chop suey sets, yung ganyan kalaki na puro gulay for chop suey. 2. Nakabili ako nung strawberry na 3 for 250. Lahat nung nabili ko dun sa shop na yun or dun sa stall na yun is 450 pesos. So, total na nagastos ko for this supposedly 3 days, 2 nights Baguio trip, which turned to be 2 days and 1 night lang, is 14,571.88 pesos. That's good for 2 people na. Ako kasi pa nagta-travel ako, hindi ko na masyado iniisip yung budget. Basta, matry ko talaga kung ano yung gusto kong matry that day, magawa ko kung anong gusto kong gawin for that day. So, I think it's okay lang. Hindi naman ako nabitin kahit na maaga kaming umuwi kasi choice ko naman yun. Ako naman yung may choice umuwi. But I hope you guys enjoyed my Baguio vlog and I'll see you on my next one.